What's up sa inyo mga tropa? Shoutout lang natin si RaiRai23. Sabi niya dito planning to buy daw siya ng printer. Siguro mag-i-start siya ng printing business. Meron siyang pagpipilian dito. Epson 3210 daw ba yung bibilihin niya? Or mas okay daw ba? Yung Canon G2010? Pasensya na kayo mga tropa, ganito muna yung mga content natin. Dahil sa mga ganitong content natin, kahit papano yung mga walang alam sa mga pagbili-bili ng printer, nalalaman nila yung mga ibang detalye at unang-una nalalaman nila yung tunay na presyo. Kasi dito sa channel natin, gusto kong malaman ninyo yung tunay na presyo ng mga binibili ninyong materials, kasi baka nakakabili kayo sa mga reseller na grabe yung overpriced talaga, na akala ninyo tinutulungan kayo ng isang tao, yun pala inuutulang kayo or ine-exploit kayo ng tao na yon. At kung napapansin nyo mga tropa, napakarami ng tao ang nagising at namula sa mga binibili nila or sa mga ina-idol nila na akala nila ganun pala yung presyo, hindi naman pala. Mura lang pala yung mga printer at abot kaya. Alam niyo na marami ng tao na nanonood dito sa channel natin na alam nila yung mga only support, yung mga freebies, mga peke, talagang binayaran nyo rin yung mga freebies na yan sa mga kung saan saang mga reseller nyo na nakukuha. And anyway, ito yung content natin, Epson 3210 versus Canon G2010. Unang-una mga tropa ko, hindi na natin pahabain pa yung vlogs natin. Kung into pigment ink ka, kung gagamit ka ng mga pigment ink, sublimation, at hindi ka mag-i-stay sa dye ink, na which is kapag bumili ka ng printer ni Epson, dye ink yung pinaka-pre nung pinaka-printer niya. Kung mag-alternative ka like pigment, kung magpiprint ka ng mga stickers, syempre napaka-flexible talaga ng Epson printer. Pero syempre may risk factor pa rin talaga yung paggamit ng mga alternative ink kagaya ng pigment or sublimation. Kaya naman kung medyo first time owner ka talaga ng printer, hindi ko sa'yo masyado mararecommend yung paggamit ng pigment or sublimation. Ang gusto ko matutunan mo muna yung pagpa-proper maintenance ng printer nang naka-dye ink ka lang muna, kasi iba yung risk factor talaga or iba yung experience kapag pigment ink yung gagamitin mo sa mga printer na to na nakikita ninyo na Epson 3210. At take note mga tropa, ang Epson 3210 or Epson printer lang ang pwedeng gumamit ng pigment ink. At etong nakikita nyo naman na pagpipilian nga nung tropa natin, yung Canon Pixma G2010, kung mapapansin nyo, di hamak na mas mura to. Pero mga tropa, eto, stay ka lang talaga dyan sa original ink nila, or kung mag-alternative ink ka naman or murang ink yung gagamitin mo, syempre, hindi ka pwedeng gumamit ng mga kung ano-anong ink na brand dito, or dapat talagang compatible lang para sa brand na to, kasi sobrang siselan ng mga printer head niyan. So ano ba yung mga printer head? Ganito yung itsura ng kanilang printer head. Bawat printer may mga printer head yan na tinatawag. Ang kagandahan lang talaga sa mga Canon na brand or kagaya ng mga ganito na merong mga cartridge kung tawagin yung printer head nila, napakadaling palitan. At kung makikita nyo, medyo may kamahalan din siya sa totoo lang. Pero ang pros naman neto, napakadali lang siyang palitan once na masira yung printer head mo, na unlike naman dito sa na mapapansin mo medyo mahal siya at napakahirap pang tanggalin kung wala ka talagang idea. Unang-una, kung wala kang alam at hindi mo pa alam mag-troubleshoot dyan sa mga printer, napakahirap talaga neto sa Epson. Pero when it comes mga tropa sa longevity, sa sobrang tibay, talagang ilalaban ko to. Etong Epson printer laban dito sa Canon. Buong buhay ko susugal ko sa'yo mga tropa na mas matibay talaga etong mga Epson laban dito sa mga Canon na yan. Talagang subok ko na yan. Hindi man ako naagamit ng eksaktong ganitong printer na G2010, pero naagamit ako nung kanyang model na G1010, yung mas mura pa dito na merong print function lang. Eto kasi mga tropa, all-in-one printer na siya. Meron na siyang scan, and kagaya nga siya din neto na Epson na 3210 na meron din siyang print, scan, or copy. Kaya naman mapapansin mo, talagang medyo magkadikit yung presyo nila, pero mas mura nga lang etong Canon. Ako mga tropa, meron akong sarili kong pananaw sa buhay na para sa akin, mas mahal yung item na yon, para sa akin
mas maganda yon or mas matibay yon. Pero it doesn't work, hindi siya gumagana kung yung printer ay same lang, kagaya nung mga nagtitinda dyan somewhere out there na inuuto kayo, na bebentahan kayo ng mga printer na ganito pero sobrang overpriced pa. Kabili ka 12,000, 13,000, pero makikita mo yung presyo, no, 8,000 lang halos, or mabibili mo pa nga to ng 7,000 kung may mga vouchers kayong available, lalong lalo na ngayon mga naka-flash sale or mga sale dito sa online, sa Lazada or sa Shopee, 'di ba? Ito lang talaga inagandahan sa Epson, talagang flexible siya sa mga ink, sa mga subli, or kung magsa-sublimation printing ka, 'di ba? Ito makikita ninyo talagang mas mura yung mga pigment ink, kaya naman yung iba nagko-convert into pigment ink na kahit wala silang alam. Ako mga tropa, hindi ko kayo i-recommend na mag-convert into pigment ink kung first time user pa lang kayo ng mga printer na yan. Ay highly recommend na alamin nyo muna yung mga step by step, yung common maintenance kapag ka naka-pigment ink kayo. Pero anyway mga tropa ko, ano ba yung verdict ko dyan? Ako, para matapos na yung vlogs natin na to, mag-Canon printer ka kung fanatic ka talaga ng Canon, at kung tipong medyo tight lang yung budget mo or mababa lang yung pwede mong ipang-start sa printing na gusto mong simulan, pero syempre hindi ka makakapag-pigment ink. Kung magpi-pigment ink ka naman 100%, eto yung gagamitin ko. And kung gusto ko na mas matibay yung printer ko or mas tumagal sa akin, para syempre mas marami pa yung kikitain ko, eto na yung bibilihin ko, Epson. At syempre pwede pa akong mag-pigment. And anyway mga tropa, etong model na G2010 medyo may pagkaluma na siya, or hindi naman natin pwedeng sabihin lumang-luma na. Na-release lang siya mga tropa nung June 2021. Eto makikita ninyo dito sa ating screen. At etong bago naman niya na model na Canon Pixma G2730, lumabas siya nung March 2023. At kung mapapansin ninyo, yung pinaka-presyo niya, medyo tumaas siya ng konti. Syempre may mga improvement na ginawa dyan sa pinaka-design niya. At kung mapapansin nyo, ibang-iba na rin yung design niya mga tropa. Ito yung G2010 at ito naman yung medyo bagong model. Ayan o, diba? Halos ilang taon pa lang siya sa market. And ito naman yung Canon Pixma G1730 na printer. Medyo mas mura siya kung mapapansin ninyo. Pero ito ay print function lang, etong G1730. May mga nakikita ako na gumagamit ng ganyan model. Okay na yan, gamitin nyo na yan kung yan na yung pinaka nabili ninyo. At medyo bago-bago lang yan. Etong nakaraan lang yan lumabas din, 2023 March. Kasabayan yan nung G2730. Yun lang talaga mga tropa. And anyway, tuloy-tuloy pa natin tong content natin. And mapapansin natin dito, medyo may kamahalan lang talaga yung mga ink na original neto ni Canon. Kung makikita ninyo, halos 600 yung ink para dito sa 2730, kasi magkaiba rin yan ng ink mga tropa when it comes naman dun sa G2010. Ito yung pinaka-model niya na di hamak na medyo mas mura. Pero warning ko sa inyo mga tropa, kung namamahalan kayo sa ganitong ink, kung bibili kayo ng mga compatible ink, make sure na talagang maganda yung nare-read ninyo na feedback, kasi mabilis masira or napaka-sensitive din ng mga ganitong printer or ganitong mga printer head. Nakikita ninyo, medyo mahal, 3,000 para dito sa bagong model. Iba kasi mga tropa yung consistency ng mga alternative ink. Kaya naman hindi talaga sila pwedeng gumamit ng mga pigment ink etong mga Canon na printer, kasi magbabara yung pinaka-ink nila dun sa pinaka-cartridge nila. Eto, may mga butas kasi yan mga tropa. Syempre dun lumalabas yung ink kapag ka nagpiprint kayo. Pero when it comes sa output mga tropa ko, okay din yung Canon kung fanatic kayo nyan. Ako lang talaga sobrang fanatic lang talaga ako ng Epson, kaya masasabi ko na Epson pa rin talaga ako. Eto no, makikita niyo yung mga output na yan. At etong mga bagong model nga pala ng Canon, talagang for photo printing purposes din sila nag-binild. Kasi makikita ninyo dito sa pinaka-specs nila, even etong G2010 mataas na rin yung maximum resolution niya, at dito na ginamit dun sa pagsusukat ng printing speed nila IPM na. When it comes sa printing speed, kung IPM, ibig sabihin sinukat yung speed nila sa mga complex na kulay, at talagang
yung mga picture yung sinukat, hindi lang yung printing speed or hindi lang yung mga text. Pero talagang nag-i-stand out pa rin etong 3210. Kung makikita nyo sa maximum resolution niya, 5760 by 1440. Dito naman sa G2010, makikita nyo mataas din. Pero hindi di hamak na sing taas nung netong sa Epson. Ayan o, 4800 by 1200 dpi. Diba? Halos dikit pa rin, pero mas malinaw pa rin talaga yung sa Epson. So, konting output lang tayo dito or konting specification. Etong sa Epson 3210, matagal ko nang laging pinapakita yung mga speed neto, yung mga specs. Ayan o, kung makikita ninyo, 10 IPM and 5 IPM yung sa colored. Di hamak na mas mabilis mga tropa ko yung sa bago dito sa Canon PIXMA 2730. Medyo binibilisan ko na lang yung pagko-content natin para medyo hindi humaba yung vlog natin. Ayan o, 11 at yung sa colored naman 6. Medyo sasabihin na natin talaga na mas mabilis etong si Canon, 'di ba? When it comes sa printing speed. So siguro ipaliwanag ko na lang yung mga pinaka-importante na part dito sa PIXMA 2730. Kayang-kaya rin niyang mag-borderless ng up to 8.5 inches mga tropa. Siguro sa tingin ko na ito A4. Pero sa short na borderless or sa long, maaring malamang sa malamang hindi siya nakapag-borderless. Eto mga tropa, ay pwede pala siya mga tropa ko. Ay no, A4, B5, letter, ay no, kayang-kaya niyang mag-borderless kahit na yung letter size at eto pa yung mga sumusunod. Pero yung legal, syempre hindi pwede. Ayan, so okay na okay. At eto talaga yung pros mga tropa kung gagamit kayo ng Canon. Kayang-kaya nilang mag-accommodate ng mga makakapal na papel. Dito naman sa Epson 3210, yung pinaka-safe talaga na papel or GSM na pwede ninyong gamitin, 250 GSM, safe na yon. And makikita ninyo na medyo may konting dot-dot or yung roller marks. Pero kung ayaw nyo na mga may roller marks, gumamit kayo ng RC Satin na photo paper or mga 160 GSM lang na papel. Kung yung mga projects ninyo laging kailangan makakapal, ito ang gamitin ninyo, Canon. Pero kung hindi naman ganun kakapalan ang kailangan nyo na papel, go for Epson talaga. Marami kasing mga factor yan Kung into printing business ka, papasukin mo talaga to, maaaring makabili ka rin talaga ng Canon and makabili ka rin ng Epson kasi walang printer na kayang i-accommodate lahat ng mga needs mo. So eto, 3-in-1 printer nga itong 2730. Expect mo na syempre pwedeng mag-scan, pwedeng mag-xerox, and eto naman yung scan optical resolution niya, yung linaw na kapag mag-i-scan kayo. And syempre dun sa scan copy, pwede yung A4 and letter at eto. Hindi kasya dun sa pinaka-scanner nila yung long, same as Epson printer, 'di ba? So nakikita nyo naman, and etong print function lang na 1730, halos parehas lang din yan na itong sa kabila. Ito ay wala lang siyang scanner, etong PIXMA 1730. At ito naman yung luma mga tropa, no, G2010. Medyo mabagal siyang mag-print ng konti, 8.5 by 5 IPM, pero okay na rin to. Ito nakikita ko lagi itong nagsisale, parang umaabot to ng hanggang 6,000 sa Orange app or sa Shopee. Nakikita ko to, parang pini-pace out na lang din siguro etong G2010, pero marami pa rin gumagamit nito etong G2010 mga trope. Pero anyway, kung tatanungin ako mga tropa, kung ano yung pipiliin ko, PIXMA G2010 versus dito sa 2730, syempre dito ako sa bago mga tropa ko, no? And yun nga lang, sa mga ganyang klaseng printer, may mga negative feedback din dyan. Ang unang sasabihin ko sa inyo, nagkakaroon ng mga bubbles mga tropa, yung kanilang hose. Ito yung pinakadaluyan nila ng ink. Tapos ito yung mga butas-butas, dyan inilalagay yung pinaka-cartridge or yung pinaka-printer head. Ito yung kanilang mga printer head. Nagkakaroon to ng mga ink sa loob dahil nga dito sa mga butas-butas na yan. Pero kapag hindi nyo ginagamit yung printer, nagkakaroon niya ng bubbles at pumapangit yung print niya. Yun lang talaga yung mga
pangit dyan sa mga may cartridge type na yan. Pero napakadali lang din namang ayusin nun. I-repair mo lang yon, hihigupan mo lang gamit yung syringe. Kagaya nito ni Inkfinite, meron siyang mga nare-repair dito. Ako minsan mga tropa, kung may mga problema yung mga printer ko, nanonood din ako sa mga ibang vloggers. Kagaya nito ni Inkfinite. Ito yung kanyang nire-repair. Napapansin nyo, walang ink yung pinaka-host niya. Ayan yung common issue na may experience ninyo kung Canon printer yung gagamitin ninyo. Lahat naman ng mga printer may mga pros and cons, even sa mga Epson printer. Pero masasabi ko lang talaga na kung ayaw nyo ng mahirapan sa pagre-repair, napakadali ring ayusin na itong Canon. Kasi kagaya nga ng sinabi ko, papalitan mo lang siya ng ganito and bibili ka lang. Pero syempre gagastos ka. At kung medyo wise ka naman sa buhay at kung medyo into printing ka talaga, I highly recommend na Epson printer talaga. Iba yung longevity na matatamasa mo dito sa printer na to, sinasabi ko sa'yo. And maraming mga nagsasabi na sirain to, pero i-experience nyo mga tropa. And ang downside din na itong mga Canon printer na ipinakita ko sa inyo, meron siyang tinatawag na maintenance box. Papalitan nyo yun once na mapuno na yon. So yung maintenance box, dun na pupunta yung mga waste ink kapag ka nagpiprint kayo mga tropa. And sa Epson printer, may ganun din sila. Pero sa model na ganito na 3210, lalabahan mo lang siya at hindi ka na bibili pa. Pero syempre kung tinatamad ka, pwede ka rin bumili, napakamura lang nun. Pero lalabahan mo lang yun, lilinisan mo lang gamit yung tubig. Unlike dito sa mga printer na ito ni Canon, bibili ka talaga. Kasi yung mga printer ni Canon, nakilala sila, bilang, alam nyo, sobrang mura nung pinaka-printer nila, pero bumabawi naman sila sa mga other peripherals nila, kagaya ng mga maintenance box. Kung makikita nyo, napakamahal din ng ink, 'di ba? Yun lang talaga yan. Laging may pros and cons yan, and syempre nasa inyo pa rin yung pagpili kung ano yung pipiliin ninyo. Sana sapat na yung naipakita ko or nabanggit ko na mga details. Kung naguguluhan pa rin kayo, tuloy-tuloy lang. Search nyo lang ng i-search para magkaroon kayo ng idea. Manood din kayo sa mga ibang vloggers dyan na nagbablog. Ako kasi ang pinaka-importante sa akin yung mga presyo Nalalaman nyo yung mga presyo. Halimbawa, masira yung ganito, paano siya papalitan. And eto, makikita nyo naman when it comes sa printer head, napakadali lang neto kasi isusuksok mo lang yan. Dito mga tropa sa kanyang setup dito. Sa Epson printer, medyo komplikado kasi matagal naman masira yung ganyan nila. And eto, may mga recommended yan na mga monthly na ipiprint mo na dapat usually nakakapag-print ka ng ganon karami na print. Kasi kung hindi mo yun ma-experience or kung hindi mo yun ma-reach yung print na yun, baka malamang sa malamang masira yung inyong printer head. And etong 2010, hindi siya compatible sa mga Mac OS. Ayan kung nakikita ninyo, etong Pixma G2010. Tignan natin etong kanilang bagong model na 2730 kung compatible na siya sa mga Mac OS. Eto makikita ninyo mga tropa, compatible na rin siya kahit sa mga Chrome OS. Sa mga gumagamit ng mga, para sa akin, yung mga basurang laptop yun yung mga naka Chrome OS, mga portable, or kapag ka nasira, itatapon na napakahirap ng i-repair. Pero anyway, napakamura lang naman noon kung tight lang talaga yung budget ninyo. Hindi ko kayo masisisi kung bakit kayo bumibili ng mga Chrome OS, diba? Ako kasi bumibili ako ng mga gamit na talagang mas tatagal para sa akin, yung tibay, na kahit na nasisira, repairable, yun yung pinaka-importante. So kung may mga ganun kayong karakteristik, halos pare-pares tayo, So ayun lang mga tropa ko, etong Epson 3210 compatible siya kahit na anong OS. Ayan, Mac OS and XP. Pero sa mga Chrome OS, hindi pala siya halos compatible. Etong ganitong 3210, eto lang yung mga compatibility niya: Windows XP, Windows 10, 11, and Mac OS. Ayan. And yung pinaka-intro ko mga tropa, sapat na yon na malaman nyo kung ano yung pipiliin ninyo. Ulitin ko lang, kung into pigment ink ka or kung sublimation ink yung gagamitin mo, eto talagang Epson. Kasi yung Canon, hindi ka pwedeng mag-convert into pigment ink. Talagang magbabara yung pinaka-cartridge mo. Although magagamit mo siya a week or two, ibig sabihin magagamit mo siya ng 1 linggo siguro or 2 weeks, tapos magbabara na etong kanyang pinaka-cartridge kahit na
gagamitin mo siya araw-araw, iba kasi yung lapot ng mga pigment ink. Pero kung takot ka na mag-convert, stay ka lang ng original ng Epson na talagang okay din naman. Nasa sayo pa rin yung desisyon mga tropa kung anong brand ka panatig. Kasi ako kagaya dati, sarado yung isip ko sa mga pagko-compare na minsan meron lang din akong certain brand na akala ko napakaganda nun, yun pala negative pala. Anyway, dito na natin tapusin yung vlogs natin. Medyo mahaba na talaga siya. Okay lang din naman na kahit dye ink yung ginagamit nyo for sticker printing. Yun lang. Like, share, and subscribe. Sa mga gustong mag-avail ng mga templates natin, message nyo lang ako at available na rin yung calendar 2026 natin na template. At lagi ko sinasabi mga tropa, wag na wag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sarili